biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, sumagana naman lahat sa bawat isa sa atin, at muli natin pagpapatuloy ang pag-aaral ng salita ng ating Panginoon Diyos noong nakaraan about the true worshiper, at muli natin tunghayan ang ating teksto dito sa John chapter 3 verse 21 to 24. Ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan. John chapter 4 verse 21. At sa kanya sinabi ni Jesus, "Babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito ni sa Jerusalem ay hindi niyo sasambahin ang Ama. Sinasamba ninyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nanggagaling sa mga Hudyo. Datapwat dumarating ang oras, at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, at ang mga sa Kanya ay nagsisisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng Kanyang salita, at muli natin ipagpapatuloy ang usaping ito about the true worshiper. At sa usapin ng tinatawag na pagsamba ay alam natin na kung anong ibig sabihin nito, yung tayo ay magbibigay ng mataas na pagluwalhati, paggalang, pagrespeto sa ating Panginoon Diyos, pagkilala, yung atin siyang niluluwalhati mula sa ating puso, sa ating isipan, sa ating kaluluwa. Kaya nasabi roon na iharap ninyo ang inyong katawan na isang haing buhay at kaya-aya sa Diyos sa inyong katampatang pagsamba. Kaya ibig sabihin sa usapin ng pagsamba ay inilalagay natin sa isang mataas na kalagayan ang ating Panginoon, na kung saan ang mga bagay na ito ay nangyayari, nagaganap sa buhay ng tao. Yung mataas na paggalang at pagrespeto, papuri, pagluwalhati, yung tinatawag na pagbibigay ng tinatawag na mataas na pagsamba. Ano ba yung pagsamba? Sa English, sabi nga, to honor, to adore Him, at yung tinatawag na to praise Him. Pero dapat konektado daw yon sa ating puso, sa ating isipan, at yun yung mga tinatawag na katotohanan. Kasi yung sinasabi nating pasasalamat, dapat ay maidetalye natin ano yung ating ipinagpapasalamat. At kung siya'y ating dinadakila, ano yung kadakilaan na ating napatunayan na siya nga'y dakila. Hindi yung kadakilaan lamang niyan na di umano, sabi nung iba, sabi ng banal na kasulatan. Pero sa atin, damay lang tayo sa agos ng pangyayari. Pero sa ating puso, sa ating isipan, sa ating sarili, hindi naman natin siya napapatunayan na siya nga ay dakila. Kaya ang sabi rito, sambahin natin siya sa Espiritu at katotohanan. At ano nga yung pangunahing utos ng ating Panginoon Diyos? Iibigin mo ang Panginoon mong Diyos, buong puso, buong lakas at buong pag-iisip, buong kaluluwa. Then, ang ibig sabihin nito, na ang pag-ibig sa Diyos, yun din ang katapat ng sinasabi nating usapin ng pagsamba. Buong puso, buong lakas, buong pag-iisip at buong kaluluwa. Sa Marcos chapter 12, verse 30, ganito ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa tinatawag na pag-ibig sa ating Panginoon Diyos. Ang sabi rito, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo, at ng buong lakas mo. Ibig sabihin yun yung sinasabing isang mataas na kalagayan. Paggalang, pagrespeto, pagluwalhati, at mga papuri. Ganon kataas sa usapin ng pag-ibig.
Ngayon, mahirap nga, sabi nga natin, mahirap sambahin ang ating Panginoon Diyos kung hindi mo kilala. Lalo na sa usaping sabi lang, di umano, sabi daw, di umano, at sabay lang tayo sa agos, sang-ayon lang tayo sa agos, pero sa ating sarili, wala tayong pinaninindigan na isang katunayan na totoo nga yung ating sinasalita kapag tayo ay sumasamba. Kaya yung usapin sa ating teksto na atin nabanggit na ng nakaraan, ang sabi ng Panginoong Hesus dun sa babae, sinasamba nyo ang hindi nyo nalalaman. Sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Itong babae, papayag ba naman siya? Itong babaeng Samaritana, papayag ba naman siya na yung kanya sinasamba ay hindi niya nalalaman? Nalalaman niya, totoo yun. Pero sa pagdaan pa ng paggawa ng plano't layunin ng ating Panginoon Diyos, dahil naiwan nga sila, hindi sila nakasama doon sa tinatawag na kautusan ng Diyos. Ang tipan ng kautusan ng Diyos, hindi sila kabilang doon. At ito ay ginanap ng mga Israelita. At sila ngayon tinawag na Hudyo. Kaya dahil dito, ayon nga sa ating pag-aaral, hindi na nalaman ng mga Samaritano ang pamamaraan na gusto ng ating Panginoon Diyos ukol sa pamumuhay at ukol sa pagsamba. Kaya nga yung babaeng ito, sabi ron, yung babaeng ito nagkaroon ng 5 asawa. At pagkatapos yung kasama niya ngayon ay hindi niya asawa. Yun lang naman ang nakalagay doon. At maaari baka asawa ng iba, lalong kasalanan yun. Pero dahil wala nga silang kautusan, wala sila sinusunod na palatuntunan ng kautusan o antipan ng kautusan, hindi nila iginagalang o hindi nila binibigyan ng pamantayan sa kanilang buhay ang kautusan ng Diyos. Pero sa usapin ng pagsamba sa Diyos, ang kanilang mga magulang sumamba nga daw sa bundok na yon. Sina Jacob, totoo naman yon. At ang sinasamba ni Jacob ay totoo rin Diyos. Kaya lang, wala pa nga nung panahong yun yung tinatawag na tipan ng kautusan. Kaya dahil dito, kung titingnan natin, nagpapatuloy ang mga Samaritano sa kanilang buhay nang walang kautusan ng Diyos. Pero naniniwala silang may Diyos. At kung dumarating man ang pagkakataon, sila ay tumatawag pa rin sa Ama at sila ay pumupunta sa bundok na yaon at doon sila sumasamba. Pero yung sinasabi ng mga Hudyo, wag na diyan, dito bumaba na kayo sa Jerusalem, kayo ay maging kabahagi na sa reliyon ng Hudyo. Ayaw naman nila noon. Kaya kung titingnan natin sa pagpapatuloy ay eto naman, gaya ng ating pag-aaral ng nakaraan, about the prepare the way of the Lord. Ang sabi ng John chapter 6 verse 37, verse 44 at 45, ang lahat na natututo sa Ama ay dinadala sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi ng Hesukristo, wala din daw namang makakalapit sa Kanya malibang ipagkaloob ng Ama. Kaya ibig sabihin, nasa ating pa rin Panginoon Diyos, nasa ating Ama pa rin ang paggawa. At sa paggawa ng ating Panginoon, ipinagkatiwala niya sa ating Panginoon Jesucristo ang lahat ng bagay at ang lahat ng bagay na nasa Kanya ay ipinamahala niya sa ating Panginoon Jesucristo, lalo na sa usapin ng pagpapatawad. Kaya kung meron nga naniniwala na meron Diyos, natural, hihingi sila ng tawad. Yes, ang Diyos ay mapagpatawad. Pero ang kapatawaran na igagawad ng ating Panginoon Diyos, hindi sa Kanya, kundi sa pamagitan ng Kanyang anak. Kaya ang bawat lumalapit sa Ama, natututo, hindi pwedeng hindi dalhin ng Ama sa Kanyang anak ang ating Jesucristo para matanggap niya ang kapatawaran sa Kanyang pagsisisi. Para mabigyan din siya ng tinatawag na buhay na walang hanggan, o para trabahuhin siya ng ating Panginoon, linisin ang Kanyang puso, linisin ang Kanyang budhi sa pamagitan ng Kanyang banal na dugo. And then, kung ito yung mga bagay na nangyayari at nagaganap, ito yung layunin ng ating Panginoon Diyos. Pero ang problema sa banal na kasulatan na ating nababasa at naririnig din naman hanggang ngayon, sabi nga ay malungkot. Ang bansang Israel naghihintay pa ng panibagong Misayas.
o sa kanilang kaisipan ay tunay na Mesayas. Kasi nireject nila ang ating Panginoon Kristo bilang Mesayas. Hindi nila tinanggap. Bagamat meron din tumanggap, kaya nga meron mga apostol at meron nga rin sumampalataya ng mga saserdote, meron din sumampalataya ng mga pariseyo, ito nga si Apostol Pablo. Pero majority, sabi nga ay hindi talaga tinanggap, kaya yun yung John chapter 1, verse 9 to 10, talagang as in hindi tinanggap. At kung meron man tumanggap sa ating Panginoon Kristo, ay ating masasabi, baka ito ay wala pang 1%. Kaya kung titingnan natin, madaanan lang natin ang kaganapan ng mga plano at layunin ng ating Panginoon Diyos. Siyempre, ang ating Panginoon Kristo, at sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, siya ang magbibigay ng banal na Espiritu. Yes, ang Ama ay nangako ng banal na Espiritu. Yes, ang Ama ay nangako sa Joel chapter 2, verse 16 to 18. Ibubuhos niya ang kanyang Espiritu sa lahat ng laman. Ang Espiritu Santo ay bubuhos sa ibabaw ng lupa sa huling panahon. Acts chapter 2 verse 17. Kaya dito, ito yung ating makikita, ito yung ating mapapansin. Ang Ama nangangako, pero yung pagre-release sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at pagmiministeryo ng banal na Espiritu, dadaan sa ating Panginoong Kristo. Kaya meron mga proseso. At yung mga prosesong yon, kinakailangan dun tayo lumakad, hindi sa ating sariling gusto, hindi sa ating sarilamang pangunawa. Dahil ganito rin yung babaeng Samaritana, pero salamat sa usaping yun, hindi pa rin usapin ang buhay ng walang hanggan, hindi pa rin usapin ang kaligtasan. Kasi sa Israel man, o sa tinatawag na kautusan, o yung tipan ng kautusan, ang lumang tipan, walang pangako doon na buhay ng walang hanggan. Katubusan meron, pero hindi pinag-uusapan ng buhay ng walang hanggan. At ang buhay ng walang hanggan, pinag-usapan pagdating ng bagong tipan sa pamagitan na ng ating Panginoon Kristo. Kaya kung ang ating Panginoon Kristo at yung babae na Samaritana, ang pag-uusapan lang natin, Hudyo lamang at Samaritano, wala namang problema doon. Kung usapin ay kaligtasan, pareho sila bilang Hudyo. Siyempre, ang ating Panginoon Kristo, Mesayas. Pero sa kalagayan, bilang tao, bilang Hudyo, ang paningin ng babae sa ating Panginoon Kristo, siya ay isang reliyoso, isang propeta, at bandang huli ay nakilala niyang Mesayas. Pero sa usapin kasi nila ay ang paniniwala sa ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito, yung kautusan, yung lumang tipan, ang tipan ng kautusan, binago ngayon. At ngayon ay magkakaroon ng bagong tipan. At kinakailangang sumulong doon, humakbang doon. Dahil kapag hindi humakbang, maiiwan nga sa kaalaman. Kaya doon papasok yung tinatawag na sinasamba nyo ang hindi nyo nalalaman, sinasamba namin ang nalalaman namin, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. At kagaya ng ating sinabi, ang Panginoon Kristo ay hari ng mga Hudyo. Okay, balik tayo. Napakahalaga yung kaalaman, or else yung tinatawag na pagkakilala. Mahirap umibig kung hindi mo kilala. O madaling magsabi, sabihin nga natin bilang mga tao, maaaring madali kang ma-amaze o madali kang humanga, madali kang mamangha pag nakakita ka ng babaeng maganda. Sabi nga nung iba ay kaakit-akit, kahali-halina, o kaya naman nakakita ka ng gwapo, makisig, macho, gwapito, madaling humanga. Pero hindi doon nagtatapos eh. Yung tinatawag sa paghanga, maaari sabi nga, kilig to the bones pa. Pero pag nakilala mo, yun ang problema. Kasi nga hindi basta yung nakilala mo lang, nakita mo lang, nalaman mo lang ang pangalan, kilala mo na. Ang mahalaga, makita mo yung ugali. O makilala mo kung ano ang ugali. Dahil dyan kayo magsasama ng matagal. Dahil pag hindi nakasundo ang inyong ugali, maghihiwalay kayo niyan. Kahit pa yan ay gwapo, kahit pa yan maganda, kahali-halina, kaakit-akit na babae. Pero kapag ang ugali hindi maganda, maghihiwalay kayo pag di kayo nagkasundo. Ang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, ganun din.
At kung titingnan natin sa spiritual, yung tinatawag na pagtawag at pagkikipagrelasyon sa Diyos, talagang hindi maganda sa buhay ng tao. O, kinikilala nga nilang may Diyos, kagaya ng babaeng ito. Nakalimang asawa na. Pagkatapos, hindi na siya nagpaanim. Pero may pang-anim, hindi nga lamang niya asawa. Kaya ibig sabihin, sa ganong kalagayan, ay ang usapin ay hindi maganda sa harapan ng Diyos. Nagpapakilala lamang na ang babaeng ito ay nakakaunawa na may Diyos, pero hindi niya ipinapamuhay kung ano ang gusto ng Diyos. At ang problema nga, hindi na rin niya malalaman yung mga ganong bagay dahil wala naman silang kautusan. Pero yung taong kumikilala sa ating Panginoon Diyos, may paggalang, may pagrespeto, at higit sa lahat may konsensya. Mayroon tinatawag na pagkaunawa sa mabuti at masama, tama o mali. Balikan uli natin yung aking sinasabi, sapagkat tayo man, hindi pa tayo nakakarinig ng banal na kasulatan o nag-aaral ng Biblia, ng grade 1 tayo, laging exam lang diyan. Tama o mali, talagang hindi ko pa malimutan, basta ganyan ang exam. Kung ako'y grade 1, basta eto na, may exam na daw, kailangan mag-aral, maganda. Tapos makikita ko sa test paper, ganun lang naman ang nakalagay. Lagyan ng sagot ang bawat katanungan, bawat talata. Tama o mali. Ako, tuwan-tuwa na ako kahit di ko pa nababasa yun. Kung ano man yung mga nakalagay itong talata o pangungusap, dahil alam ko, makakapasa ako. Ay, naku, madali yan. Tama o mali lamang. Di ba? Ang bata ay nabusog sapagkat siya'y naglalangoy. Mali yun. Dapat ang bata ay nabusog sapagkat siya'y kumain. Yun ang tama. Ibig sabihin, kahit tayo batang maniliit sa usapin ng tama o mali, alam natin yun. Diba? Kaya ang punto ay ito. Sa usapin ng tinatawag na pag-ibig, mahalaga rin yung kilala mo o kilala nyo ang isa't isa. Dahil diyan kayo magsasama ng matagal. Pero pag hindi nyo kilala ang isa't isa, pagkatapos nito, ay tumatagal na ang pagsasama, ang relasyon, hindi kayo magkakasundo. Iyan din naman ang sinabi ng ating Panginoon Diyos sa Exodus chapter 20. Sabi nga ron sa verse 1 to 4, sa usapin ng pagsamba. Sabi ron, huwag kayong magkakaroon ng ibang Diyos liban sa akin. Sapagkat ako ay Diyos na mapanibughuin. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan na ginawa ng kamay, na nakikita sa himpapawid o nakikita sa lupa o kahit sa dagat man o sa tubig man. Dahil siya daw ay mapanibuguin. Kaya ibig sabihin, ito'y usapin na pag sinabi natin, ang Diyos pala mapanibuguin. Ibig sabihin, may nalalaman ka na. At kung may paggalang at pagrespeto ka, igagalang mo na ang ating Panginoon Diyos, siya pala mapanibuguin. Kaya ibig sabihin, aayusin mo ang iyong lakad upang siya ay huwag magdamdam sa'yo. Yan yung usapin ng pag-ibig. Yung pagkakilala. Hindi yan usapin ng gwapo-gwapo, ganda-ganda, kahali-halina. Pero pagkatapos, wala na. Dahil yung ugali nga at mga prinsipyo hindi nagkakasundo. Okay, sa usapin ng pagsamba, yung din. Nang ibig sabihin, kapag tayo'y nagtataas ng kamay sa ating Panginoon Diyos, itinataas natin ang pangalan niya at tayo naman ay nasa mababang kalagayan. Gaya ng sinabi ng ating Panginoong Kristo sa Matthew chapter 9 o chapter 6 verse 9. Saan nga baga? Tingnan din natin yung usaping panalangin. Na sinasabi ron, Ama naming nasa langit ka. Nang ibig sabihin, ang ating Ama ay di nasa langit. At tayo naman, wala sa langit. Matthew chapter 6 verse 9. Magsidalangin nga kayo ng ganito, Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ibig sabihin, yung ating kalagayan, meron tayong Ama na nasa mataas na kalagayan. Dapat alam natin yun. Hindi lamang yung kanyang kinalalagyan, kundi yung kanyang kakayanan at kapangyarihan. Then tayo ay narito sa lupa. At tayo ay kanya lamang nilikha at pinahalagahan. Kaya ang sabi rito ng Panginoon Kristo, kung kayo mananalangin, ganito ang panalangin na inyong gagawin.
Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Kaya ibig sabihin, paano natin masasamba ang kanyang pangalan? Yung name ng ating Panginoon, gaya ng atin na pag-aralan noon, hindi lang yan basta name, kundi yung name na yan ay may kaakibat na kapangyarihan, kakayanan. Yung pangalan, sambahin ang ngalan mo. Ang ibig sabihin, gaya ng atin na daanan nga noon, parang din niya yung sinasabing sa ngalan ng batas, sumuko ka na kung meron mang hinuhuli o meron mang inaaresto ang mga alagad ng batas. Di ba lagi sinasabi nila, nababasa ko noon sa comics, napapakinggan ko sa mga pelikula, kahit sa radyo na sinasabi ng mga alagad ng batas, sa ngalan ng batas, sumama kang mapayapa. Tanong, ano ang pangalan ng batas? Ibig sabihin, sa ngalan daw ng batas. Then ganun din, yung sinasabi sa korte, pagka nahatulan na isang akusado, ay sinasabi, sa ngalan ng hustisya, ikaw ay hinahatulan na mabilanggo ng 4 na taon hanggang 6 na taon. Yun ay kapangyarihan sa ngalan ng hustisya. Ibig sabihin, mangyayari't mangyayari. Yun yung kakayanan, kapangyarihan. Yung pag sinabing sa ngalan ng hustisya. Sabi nga natin, dadaan ka talaga sa proseso. Kahit gustong ikaw ay i-absuelto, dadaan ka sa proseso. Dahil ang sinabi ng hustisya, kapag may igawad sa iyo ang hatol, idadaan uli yan sa proseso ayon sa batas. Kung talagang ikaw ay mapapawalang sala. Kaya yun, tinatawag nila yung sinasabing motion of reconsideration niya tayo o merong mga tinatawag na appeal. Yung sabihin ay aapila uli. Kaya may naririnig tayong dadalhin sa court of appeal, mga gano'n. Kaya alam yan ng mga abogado. Pero yung sa atin lamang, yung sinasabi ng mga huwes, ng mga judge, sa ngalan ng hustisya, ibig sabihin, wala nang makapipigil yan kapag iginawad yun. Yun na yun. At yun yung kapangyarihan. Igagalang, irerespeto, mangyayari at magaganap. How much more ang pangalan ng Ama? Sa ngalan ng Ama. Sambahin ang ngalan mo. Kaya ibig sabihin yung pangalan ng Ama, makapangyarihan yan. Ibig sabihin, yun ang kanyang kakayanan. Yun ang kanyang kapangyarihan. At kaya ng Ama na ang sanlibutan ay tubusin niya sa pamagitan ng kanyang anak, ang Berbo, nagkatawan tao, walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo. Then, ganito rin ang kakayanan ng anak. Sa ngalan ng ating Panginoong Kristo, yung masasamang espiritu lumalayas. Yun yung turo sa Matthew chapter 6 at Marcos chapter 16. Verse 15 to 17, sinasabi doon, ang pangalan ng ating Panginoong Kristo is very powerful. Nakakapagpagaling ng may sakit, banggitin mo lang ang pangalan ng Panginoong Hesus at higit sa lahat, yung masasamang espiritu, pag narinig nila ang pangalan ng Panginoong Hesus, nanginginig sila, nangangatal sila. Kaya ibig sabihin, may bisa ang pangalan ng ating Panginoon at higit sa lahat, hindi lang basta name o pangalan, kundi ang anak, ang ating Kristo ay may kakayanan at may kapamahalaan. Nang ibig sabihin, gaano man kalaki ang kasalanan ng tao, kaya niyang patawarin. Dahil ang pagpapatawad ng Ama ay naandito na sa anak. Sa pamagitan nga ng banal na dugo na tumubos sa sala ng sanlibutan, ang Panginoon Kristo ang nagsakripisyo ng mga bagay na yaon. Walang kasalanan na hindi kayang patawarin ng ating Panginoon Kristo. Siya ang tagapagbigay ng kapatawaran at kalinisan. Sabi nga ay, ang kasalanan lang na hindi na may papatawad ng Panginoon ay yung mga tao na nakapasok na sa katotohanan at yung naliwanagan na. Hebreo chapter 6 verse 4 to 6. Hebreo chapter 10 verse 26. At yung nga kay Apostol Pedro, 2 Peter chapter 2. Nga ba, na sinasabi ron, mabuti pa sa kanila yung hindi nakaalam ng katotohanan kaysa pagkatapos na malaman ng katotohanan ay bumabalik uli sa tinatawag na kasalanan. Ganito sinasabi 2 Peter chapter 2
Verse 20, sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkahawa sa sanlibutan sa pamagitan ng pagkakilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo ay muling mahalibiluhan at madaig niyaon, ay lalong sumasama kaysa dati nilang kalagayan. Lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa ng una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran, kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. Ang hindi lang talaga mapapatawad na ng Panginoon, yung mga nakakaalam lang ng katotohanan. Pero yung hindi naman nakakaalam ng katotohanan, gaya nga ng Samaritana, walang problema doon. Ng mga Samaritano, hindi nila alam ang kautusan. Pangalawa, hindi naman yun usapin ng kaligtasan. Ang usapin kasi ng kaligtasan, redemption na through Jesus Christ. Kaya mahalaga ay makaalam tayo ng katotohanan patungkol sa plano ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo. Dahil kung hindi tayo makakaalam ng katotohanan, maiiwan tayo sa plano ng ating Panginoon Diyos. Hebreo chapter 10 verse 26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang hain o wala nang haing natitira pa tungkol sa mga kasalanan. Kung sinasadya ang pagkakasala pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, yun yung mabigat. Yun yung wala ng kapatawaran. Kung sinasadya na raw natin ang pagkakasala matapos natin matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, wala na daw haing natitira pa, yun lang ang kasalanan na hindi na maipapatawad. Hebreo chapter 6 verse 4 to 6, tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob, sa minsan naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo, at nakalasap ng mabuting salita ng Diyos, at ng kapangyarihan ng panahong darating. Saka nahiwalay sa Diyos ay di maaaring baguhin silang muli ng pagsisisi. Hiyamang kanilang pinapakong muli sa kanilang sarili ang anak ng Diyos at inilalagay na muli siya sa hayag na kahihiyan. Kaya ibig sabihin, lahat ng kasalanan ipapatawad ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Walang hindi kayang ipatawad. Kaya nga ang bukang bibig ni Esteban at ng ating Panginoong Kristo, Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit pa nga sabihin nila na sila ay namumusong sa ating Panginoong Kristo, at sila nga ay nagsasabi na karapat-dapat mapako sa krus ang Panginoon. Pero sabi pa rin ng Panginoon, Ama, patawarin po sila, or else, Ama, huwag mo pong ibilang sa kanila ang kasalanan ito. Hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kaya ibig sabihin, kung hindi natin alam ang katotohanan, hindi natin nalasap yung kaliwanagan. Kung tayo ay magsisisi sa lahat ng ating nagawang kasalanan, kikilalanin natin ang ating pagkakasala, papatawarin tayo. Pero kung tayo ay naliwanagan na, yung as in naliwanagan na, nakarating na tayo sa liwanag. Yung 1 Peter chapter 2 verse 9, nakarating na tayo sa liwanag, nakalabas tayo sa dilim. Nakakilala tayo ng katotohanan at tayo ay napanagay na sa katotohanan. Saka tayo tatalikod, saka tayo lalabas sa liwanag at papasok ulit tayo doon sa dilim. Yun daw yung walang kapatawaran. Kahit pa para sa akin masasabi ko, kahit pa yung iba nagsanla na ng kaluluwa kay Satanas, at kung makilala nila ang katotohanan ito, mas mabisa ang dugo ng ating Panginoon Kristo kaysa doon sa kanilang ginawa. At ito, may katotohanan nito. Hindi lamang ito sa pelikula, hindi lamang ito sa comics. Dahil ang tao kapag gusto talaga ng maalwang buhay, yung masarap na buhay, maabot ang kanyang pangarap. At kung ang nakikita niya, kung ito'y ibibigay sa kanya ni Satanas, sasambahin niya sa Satanas. Kasi kung tumatawag nga sa Diyos, putol daw ang linya, hindi makakonect.
ay paano nga hindi alam kung paano ang paglapit sa ating Panginoon Diyos. At ang likas sa tao, yung gusto niya, hindi yung gusto ng Panginoon Diyos. Gusto ko ito, gusto ko nito, gusto ko yun, gusto kong maging ganon, gusto kong maging sikat, gusto kong maging mayaman. Pero anong paraan? Paano ko maaabot? Sanla ko kaya ang kaluluwa ko kay Satanas? Kung meron no sa pelikula, kung meron no sa comics, malamang meron din. Mga tao nagsasanla ng kanilang kaluluwa kay Satanas, mangyari lamang yung kanilang mga gusto. Pero actually, ako po, hindi ko sinasabi na para sa akin lang. Marami dahil nakulong tayo sa kasalanan. Pero marami ang naging sikat, naging mayaman, naging dakila. Pero yung emptiness of life, andun pa rin. Hindi pa rin sagot. Sa totoo lang. Kaya, dahil dito, kahit pa sila, sabi niya, nagsanla na ng kaluluwa, kaya ka pang tubusin ng ating Panginoon kapag lumiwanag sa iyo ang katotohanan. Kaya ka pang palayain dyan ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit? Ginawa mo kasi yan dahil hindi mo naman alam ang katotohanan eh. Dahil kung alam mo naman ang katotohanan, hindi mo yan gagawin. Natural. Pero yung kasalanan ngayon na sinasabi ng banal na kasulatan, kasalanang wala nang natitira pang hain, kasalanan na mabuti pa daw ang hindi na nakaalam ng katotohanan, kasalanan na kung saan ay hindi na ipapatawad o ipapako uli ang ating Panginoon sa krus, hindi na mangyayari. Okay, balik tayo. Sana naunawaan natin kung ano yung biyaya at kapangyarihan, kakayanan ng ating Panginoon Kristo sa usapin ng pagpapatawad. Dapat makilala natin siya doon. At kung makilala natin siya doon, tayo'y andito. At ang ating Ama ay nasa langit. Andito tayo sa lupa. Kaya dahil dito, kailangan makilala natin ang ating Panginoon Kristo, kagaya ng sinasabi ng John chapter 17. Verse 1 to 3, nananalangin ang ating Panginoon Kristo na sinasabi, Ama, luwalhati mo ang iyong anak upang ikaw naman ay luwalhatiin din ang anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang lahat ng kapamahalaan sa mga laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan. Nasa ating Panginoon Kristo ang kapamahalaan para sa buhay na walang hanggan. At ito ang buhay na walang hanggan. Ito daw yung buhay na walang hanggan. Ang ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at iyong isinugo sa mga tuwid bagay sa Jesucristo. Ang nananalangin ay ang Panginoon Kristo. Kaya dahil dito, ito yung kapangyarihan ng Diyos, kayang gawin ng Diyos alang-alang sa tao na tayo ay tubusin. Dahil walang dugo na malinis sa ibabaw ng lupa maliban sa dugo ng ating Panginoon Kristo. Sapagkat siya'y binhi ng banal na Espiritu at siya'y binhi din naman ng tao. At bilang tao na may binhi ng banal na Espiritu, nabuhay siya ng walang kasalanan. At gaya ng ating sinabi, nagtatayo ang ating Panginoon Kristo ng panibagong templo. At ang itinatayo niyang templo ay ang kanyang katawan. Yung nga sinabi natin sa John chapter 2, verse 18, igiba niyo ang templong ito, itatayo ko pagkaraan ng 3 araw. Ang sabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo niyan. Tapos itatayo mo sa loob ng 3 araw. Sinalita ito ng Panginoon Kristo sa pamagitan daw ng kanyang katawan na ibabangon pagkaraan ng 3 araw. Then, nang ibangon ang ating Panginoon pagkaraan ng 3 araw, ay sabi nga, nangyari ngayon ang bagong tipan, na kung ang sino mang makikipagkaisa sa ating Panginoon Kristo sa katubusang kanyang ginawa, sa bagong tipan na kanyang ginawa sa pagpapatawad ng kasalanan, ang taong ito ay magiging isang templong banal din. Kaya ibig sabihin, nalinisan ng budni. Hebreo chapter 10 verse 28 o verse 14, excuse me. Hebreo chapter 10 verse 14. Ang naglilinis ng ating budhi ay ang banal na dugo ng ating Panginoon Kristo.
At yung Ezekiel na lagi natin binabanggit, chapter 36, verse 25 to 27, trabaho yun ng ating Panginoon Diyos, trabaho yun ng ating Paiso Kristo, hindi natin trabaho yun. Ang tanggalin yung ating pusol daman, walang makakagawa niyan, tanging ang ating Panginoon Diyos lang, sa pamagitan nga ng ating Paiso Kristo. Kaya dahil dito, kung ang ating Paiso Kristo, binhi ng banal na Espiritu at binhi rin naman ng tao. Siya'y nabuhay na may malinis na dugo. Kaya siya'y karapat-dapat na tayo ay tubusin sa ating sala. Kaya yun nga yung sinasabi natin, ang mga ipinanganak na muli ay hindi nagkakasala. Sapagkat ang binhi ng Diyos ay nananahan sa kanila. Hindi nga sila maaaring magkasala sapagkat sila'y ipinanganak ng Diyos. Kaya ibig sabihin, proseso ito ng ating Panginoon. At kung sasambahin natin dito ang ating Panginoon, patunayan mo sa sarili mo na ikaw nga ay natubos para luwalhatiin mo ang ating Panginoon at iyon sabihin, salamat Panginoon sa katubusang ginawa mo sa bawat isa sa amin. Salamat Panginoon sa iyong banal na dugo na naglinis ng aming budhi. At ito yung sinasabi ng Revelation chapter 5. Nag-aawitan sila doon, umaawit sa ating Panginoon Diyos, yung apat na matatanda na nilalang. Sila'y nagpatira pa at sila'y sumamba sa ating Panginoon Diyos. At sila'y umaawit ng mga bagong awit at isa sa awiting yon yung sinasabi, ang dugo ng kordero. Binili mo ng yung dugo ang mga tao sa Diyos. Kaya ibig sabihin yung banal na dugo na karanasan ng tao magpakailanman hindi na yan malilimutan. Bakit? Kasi napatunayan nila. Kaya yung pagsamba natin sa ating Panginoon Diyos, kung gusto nating sambahin siya ng totoo, hindi sabi daw, hindi di umano, yun talagang nangyari, naganap, nakita natin sa ating sarili, nakita natin yung kapangyarihan, nakita natin yung katotohanan, ang dugo ng Panginoon ay nagbibigay ng kalayaan. Yes, totoo. Ang dami nagsasabing ipinanganak muli or born again. Pero hindi nila kayang patunayan na sila ay nakalabas sa kapangyarihan ng kasalanan. Nagkakasala pa rin. Tao lang kasi. Wala pa sa langit. Andito pa sa lupa. Kaya ibig sabihin, walang bisa ang dugo ng Panginoong Hesus para magbigay sa iyo ng kalayaan. John chapter 8, verse 32 to 36. Inyong makikilala ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. Ang pinalaya ng anak, ganap na malaya. Patunayan. Kung mapatunayan natin yun, kasama na yan sa ating pagsamba. Kaya balikan natin yung Romans chapter 12 verse 1. Iharap nyo ang inyong sarili. Isang haing buhay, banal, kaaya-aya, sa harapan ng Diyos sa inyong katampatang pagsamba. Siyempre, kung buhay kaya-aya, malinis, tinubos, binili, at yung lalabas sa ating mga labi, yung lalabas sa ating mga dila, ang sabi nga, makatotohanan. Kaaya-aya sa Diyos, hindi yung papansin lang sa ating kapwa, hindi yung papansin lang sa kasama natin sa reliyon, na tayo'y nagpupuri sa Diyos, na may lumalabas na pagpupuri sa ating Panginoon Diyos, pero dapat ito papuri sa ating Panginoon Diyos totoo na nagmumula sa ating puso, kasi alam ng Panginoon kung totoo yung ating sinasabi. Kaya kapag sinamba natin siya, kasama na yung banal na dugo ng Panginoon, Lord, luwalhati sa iyong kadakilaan, sa iyong pag-ibig, salamat sa kalayang maluwalhati, salamat sa iyong kagandahang loob, salamat sa iyong banal na dugo na naglinis ng aming mga budhi, salamat Panginoon sa panibagong buhay. Sa Diyos tinitingnan na niya kung totoo yung ating sinasabi sa ating pagkatao. Kasi pwede natin itong sabihin na hindi totoo sa ating pagkatao. Kaya sabi rito ni Timothy o ni Apostol Pablo kay Timothy, ganito ang sinasabi, 2 Timothy chapter 1 verse 6, ganito ang sinasabi ni Apostol Pablo.
4 to 6. Verse 4. Nasasabi ko makita kita at inaalaala ang iyong pagluha. Ako'y mapuspos ng kagalakan. Na inaalala kong pananampalatayang hindi pa kunwari na nasa iyo, na namalagi muna kay Loida sa iyong lelang at kay Eunice na iyong ina. Ako'y naniniwalang lubos na sa iyo rin naman. Dahil dito'y pinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob na nasa iyo sa pamagitan ng pagpapatong ng aking mga kamay. Pagpalain ng Panginoon yung kanyang salita. Sinasabi rito, pananampalatayang hindi pakunwari. Kaya ibig sabihin, ang nais ng ating Panginoon Diyos, yun tayo ay magkaroon ng tinatawag na totoo sa ating sarili, sa harapan ng Diyos, nang ibig sabihin, hindi pa kunwari, hindi dahil may nakakarinig, hindi dahil may nakakakita, kundi tayo sumasamba mismo sa ating Panginoon Diyos. Sa aklat kasi ng Roma chapter 12 verse 1, ito kasi yung buhay ng mga hintil. Haharap sa pagsamba, kaya-aya, may magandang damit, sabi nga, may magagandang damit, may malilinis na kasuotan, may anyo ng kabanalan, may dalang Biblia. Pero paglabas, hindi na uli nagiging kaaya-aya. Kaya anong mangyayari? Reliyon lang talaga yung pinupuntahan. Kasi ang tunay na anak ng Diyos, ang tunay na tinubos, hindi lamang doon sa loob ng panambahan hanggang paglabas mo, taglay mo yan sapagkat ikaw yan na anak ng ating Panginoon Diyos. Kaya dahil dito medyo lumalalim yung ating pagkakilala sa ating Panginoon, pero sana makasabay tayo dahil hindi naman natin na ito mapapatunayan kung hindi rin naman natin mararanasan. Ang pagkakilala sa ating Panginoon Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng tunay na pagsamba, hindi pakunwaring pagsamba. Oo, maaaring totoo tayo lumuluha, nadadama natin ang kagandahang loob ng ating Panginoon Diyos, yung kanyang kalinga, pagkupo. Pero kung hindi naman natin gagampanan yung tinatawag na kapangyarihan ng kanyang pagkatubos sa ating mga buhay, hindi natin gagampanan o gagawin ang mga bagay na ito, mauuwi uli sa wala. Nang ibig sabihin, yung reliyon na itinatag ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ni Moises, ang sabi nga ay, yun ay hanggang doon na lamang. Nang ibig sabihin, hindi tayo makakaalis sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon, sa pamagitan ng ating Panginoon Kristo, kung mangyayari lahat ng mga bagay na ito, yung kanyang banal na Espiritu magsasaad sa atin ng buong katotohanan. At ang buong katotohanan ito yung magbibigay sa atin ng tinatawag na ganap na kalayaan. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, kung ang banal na Espiritu at ang Espiritu ng Panginoon Kristo at ang Espiritu ng ating Panginoon Diyos ay nananahan sa puso ng tao na tinubos ng ating Panginoon Kristo, silang tatlo ay nananahan sa puso ng anak ng Diyos dahil sila ay iisa lamang. Pero yung banal na Espiritu, ang magre-release niyan ay ang Panginoon Kristo para manahan sa buhay ng tao. Kasi kung hindi malilinis ng dugo ng ating Panginoon Kristo, kailanman hindi yan magiging tahanan ng banal na Espiritu. Bakit? Marumi kasi. At yun nga ang magiging katwiran. Sasabihin niya tao lamang siya. Ibig sabihin, hindi niya nakukuha yung talagang pinakang kapangyarihan ng dugo ng tipan. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, ang hinahanap ng ating Panginoon, mga tunay na mananamba, nakilala nila ang Panginoon, napatunayan nila ang katubusang ginawa ng Panginoon, nakita nila ang katotohanan ng Diyos, niliwanagan sila ng banal na Espiritu at isinaysay sa kanila yung mga biyaya ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, mga kapatid, sa ating Panginoon Diyos, sana maging tunay na ilaw tayo ng sanlibutan ito. Nagaya ng inaasahan ng sanlibutan, Romans chapter 8 verse 9 to 21. Na sinasabi nga doon, 19 to 21.
na sinasabi ron, hinihintay ng sanlibutan ang pagkahayag ng mga anak ng Diyos, sapagkat nasa mga anak ng Diyos ang katotohanan ng biyaya ng ating Panginoon, sila ang nakatanggap. At yung tinatawag na kapayapaan, kakontentuhan, kagalakan, yan naman ang hinahanap ng lahat ng tao. Akala nila masusumpungan nila sa katanyagan, sa kasikatan, sa kayamanan, pero bigo sila ron. Pero ang tunay na biyaya, paraan ng Diyos sa pamagitan ng ating Panginoong Kristo. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating Panginoon Diyos, sumagana sa atin ang buka ng ating mga labi na may katotohanan, katwiran, kabuti at kagandahan loob na nagmumula sa ating Panginoon Diyos. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon.